Alam mo na kaya nakakatuwa itong mga pinklawan na ito, mga dilawan. Magrarally sila ngayong araw, hindi raw para pababain si Marcos. Dahil daw magbe-benefits nito ay si BP Sara. O kita nyo na? Isang pagpapatunay na itong mga ito ay mga ipokrito at hindi talaga para sa accountability na nangyayari sa bansa natin sa massive corruption na ito. Kasi bakit? Ayaw niyong pag-resignin yung punot dulo ng korupsyon dahil ang alam ninyo magbe-benefits yung vice presidente. We are in a democratic country at nasa batas naman po yan. Ngayon, kung ayaw niya namang si BP Sara maging presidente kapag pinababa si Marcos, pwede naman tayo mag-conduct ng snap election, di ba? Oh, di ba? Pero itong pagpapatunay lang talaga na itong mga pinklawan na ito, itong mga dilawan na ito, itong mga leftist na ito ay talagang anti-Duterte. Bakit? Bakit ko nasabi? Simple lang. Lahat ng mga akusasyon kay BP Sara, 125 million confidential fund, which is na-cleared na po yan ng COA, nabigyan pa nga po sila ng unmodified opinion. It only shows na properly liquidated lahat ng accounts, lahat ng pera na nakalaan sa kanilang pondo. Cleared po yan. At yung sinasabi naman nila na in 11 days, ginastos yung 125 million, kaya tinatawag si BP na Inday Lustay. Simple lang po. Hindi po kasalanan ng Office of the Vice President na gastusin yun in 11 days dahil ibinigay po ang pera from the Office of the President ay December na. Ibig sabihin, nasa batas po na bago dapat matapos ang taon ay ma-utilize at magamit po dapat ang pondo. Kapag ito ay hindi nagamit, ibabalik po ito sa treasury. Kaya syempre, minaximize nila na magamit yung pondo. But the very important thing is, nagamit siya ng tama. Yun ang importante, na-liquidate siya ng tama. At nabigyan pa nga sila ng unmodified opinion ng COA. Alright? Pero sa akin nga, napanood ko si Attorney Rowena Guanzon, tama yung sinabi niya, yung pagbibigay ng confidential fund kay Sara Duterte nung 2023 at December na ibinigay, that is a setup. Setup yun para maging ground for impeachment. Dahil palalabasin nila, naging kurakot, dahil nga nagastos nila sa few days lang. O sino ba nagbigay? Di ba Office of the President? Siyempre, ginamit ng Office of the Vice President yung budget to utilize para magamit ng tama yung budget. At na-cleared nga po yan. O pangalawa, ito na. Itong mga pinklawan na to, talagang wala eh. Anti-Duterte lang talaga itong mga to. Dahil from PRRD, talagang sobrang nalagasan ang mga leftist na ito, ang mga teroristang ito. At naniniwala ako na kapag si Inday Sara ang naging presidente, talagang mawawash out talaga yung terorista dito sa Pilipinas. Bakit? Resibo, nagawa niya sa Davao. Naging insurgency free ang Davao because of her leadership. At pwede niyang gawin yon sa bansa, sa buong Pilipinas. Kaya doon natatakot itong mga teroristang ito na kapag si BP Sara ang naging presidente, malilintikan talaga sila. Dahil malamang sa malamang, mauubos talaga ang mga terorista. Pangalawa, takot ang mga kurakot na politiko sa mga Duterte dahil may paglalagyan talaga sila kapag nangurakot sila. Bakit? Tingnan mo naman ang Davao City. Nung naging mayor si Inday, walang utang. At na-maintain yan nung naging mayor si Baste. Isang pagpapatunay na salagang maganda ang leadership style at political will ng mga Duterte. Kaya kayong mga pinklawan, mga dilawan, mga ipokrito kayo, kung talagang kayo ay para sa accountability, dapat habulin nyo kung sino ang punot dulo ng problemang ito.